39th Negros Trade Fair nagpakita sa kultura ug produkto sa mga Negrense sa Metro Manila. San Carlos City midanag sa Negros Trade Fair uban sa culture and artistry. Mga residente sa sitio Napudnan nalipayan sa Government Road Concreting Project. Syudad may pahigayon nag-ITOP seminar alang sa mga empleyado sa gobyerno. Mga miyembro sa CLUP may paubos sa Intersectoral Analysis Assessment. Kababayinan sa Barangay Rizal, gioryan sa nagkadaiyang balaod. Mga empleyado sa CAO BMSD andam na sa bagong slaughterhouse. CFC San Carlos ni saulog sa tinuig nga angkop Global Walk. SCADA ni pahigayon ng random drug testing. Syudad ni pahigayon ng road clearing operations. Mga barangay secretary sa Dakbayan sa Escalante may bisita sa San Carlos. LGU Buntok SB Office ni pahigayon ng benchmarking activities sa San Carlos City. Syudad ni pahigayon ng handball orientation. Maayong adlaw, San Carlos. Kini ang Bamos News. Sa makausap pa, aniya kami aron maghatod kaninyo sa mga nag-unang balita nga may kalabutan sa programa ning Kagamhanan. Ako si Rachel Ortega. Kini si Caljan Espinosa. O karon ang detalye sa mga balita. Ang ika-39 nga Negros Trade Fair nga gipasibdaan sa Association of Negros Producers kon ANP uban sa probinsya sa Negros Occidental, opisyal nga gibuksan niadtong Setyembre 23 sa SMX Aura, Taguig City. Uban sa tema nga Himbon, Assembling Smiles, Flavors of Heritage, Threads of Tomorrow, gitumong sa aktibidad nga ipakita ang Negrense heritage, creativity ug entrepreneurship, samtang nagpasiyugdap sa pagkatawo ug kaligon sa mga komunidad, pinaagi sila mga produkto nga adunay mga booth nga naglangkob sa unong kasektor sa produkto sa ANP nga mao ang fashion, furniture, gifts and housewares, food, organic and natural product ug turismo. Ang usa ka semana nga kalihukan gibuksan sa Arema o ang traditional nga pagbagting sa kampana nga gipanguluhan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, Vice Governor Jose Benito Alonso, Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria, mga kongresista gikan sa unong ka distrito sa Negros Occidental, provincial board members, city municipal mayors gikan sa tanang 32 ka LGUs, Taguig City Mayor Cayetano, SM Supermost Executive Vice President for Marketing Joaquin San Agustin, ANP President Cristina Gaston, ug 39th Trade Fair Chairperson Mary Ann Colmenares. Ang booth sa San Carlos City nagpakita sa community service resilience uban sa mga produkto gikan sa Sipaway Island, mga crafts nga hinimo sa persons deprived of liberty kon PDL, ubos sa BJMP, ug uban pang mga local delicacies, souvenirs, ug mga butang nga nagdani sa mga bisita. Lakip na si Mayor Lani Cayetano, 3rd District Representative Congressman Javi Benetes, Governor Bong Lacson, ug uban pang mga dignitaryo. Ang aktres na si Asunta Di Rossi Ledesma, asawa ni 1st District Representative Congressman Jules Ledesma IV, personal nga nagpakita og nagbaligya sa iyang mga produkto na La Fortuna Essentials. Matod pa ni Colmenares nga ang Himbon nagpakita sa diwa sa Negros Trade Fair sa mga katuigan nga naglangkob sa kinship, creativity ug shared purpose. Matod niya nga ang trade fair dili lang unong kaadlaw nga pagpamalit, kundi resulta sa mga bulan sa kabag-uhan ug pagtinabangay na nagdala sa mga storya sa mga komunidad, panginabuhian ug kabilin. Si Governor Lacson miingon nga ang Negros Trade Fair nagpabiling usa ka tinubdan sa garbo tungod kay kini naghiusa sa mga komunidad o mga negosyante samtang nagsustinir sa pinakadugay nga provincial trade fair sa nasod. Siya miingon na ang bagong venue nagtanyag og mas lapad nga mga oportunidad alang sa mga Negrense producers o nagpaligon sa suporta alang sa micro, small, medium enterprises sa pagtubog pagkabot sa mas dakong mga merkado. Ang pagbukas nagpakita usab sa usa ka cultural presentation sa Pinta Flores Dance Company na nagdala sa mga kulor ug ritmo sa Pinta Flores Festival sa San Carlos City ngadto sa entablado. Itambong usab sa kalihukan si San Carlos City Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ug kanhi SP member Mark Cui uban sa mga sakop sa sangguniang pangungsod, executive assistants ug department heads. Nahimong sentro sa atraksyon ng San Carlos City aton sa ilang balik San Carlos activity niadtong Setyembre 24 sa 39th Negros Trade Fair sa SMX Aura, Taguig City. Ang kalihukan
nagdala sa spirit of home sa mga San Carloseño sa Metro Manila na naghimo sa fair nga usa ka selebrasyon sa musika, arte o garbo nga nagdala sa malungtarong kabilin ug pagkamamugnaon sa San Carlos uban sa pagpakita sa mga istorya ni ini, ipinaagi sa mga pasundayag, mga ekspresyon ug mga tradisyon nga nagpagsiugda sa kultural nga pagkatao sa syudad. Ipakita sa kalihukan nga ang mga lokal nga talento nga nakahimo og marka sa creative industry, si Eric Nui Cabales nga mi-perform og live body painting, Lizel Labe sa iyang song performance, ug ang Pentaflores Dance Company nga nagdala sa lagsik nga ritmo ug kolor sa Pentaflores Festival nga naglangkob sa malipayon ug mamugnaong espiritu sa San Carlos City. Sila si San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ug iyang pamilya, Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona, SP members, City Tourism Officer Jennifer Sabala Paran, Taguig City Mayor Lani Cayetano, Calatrava Municipal Mayor Marilyn A. Era, DTI Negros Occidental Chief Trade Industry Development Specialist Injimar Topaz, Asunta Ledesma, asawa ni 1st District Representative Congressman Julio A. Ledesma IV, uban sa mga anak nga sila Cristina Julieta Victoria ug Julia Fiorentina Alessandra Ledesma, uban ang laing mga opisyal gikan sa mga partisipanteng LGUs, dignitaries, fairgoers ug San Carloseño sa Metro. Nalipay ang mga residente sa sitio na Pudlan, Barangay Quezon tungod kay ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD o mga opisyales sa Barangay Quezon na panguna sa groundbreaking ceremony ug time capsule laying ni adtong Setyembre 23 sa project site alang sa road concreting project. Ang pagpaayos sa community access roads nga dunay kinatibuk ang gitason nga 153 meters pagapunduhan ubos sa DSWD Pamana Peace and Development Project. Ang community empowerment facilitator nga si Simon John Arevalo sa DSWD's Protective Services Division miingon na ang proyekto nagkantidad og 1.9 million pesos ug ikatakdang sugdan sa dili pa matapos ng Setyembre nagatumong sa pagpalambos sa accessibility, mobility, ug overall community development sa mga residente sa nahiskutang lugar. Ngano ang sitio na Pudlan mo'y napili na para sa improvement sa road? According sa participatory solution analysis, which is direct din naman ginakandak kung ano ang mga interventions, pag ano mga problems and issues na atubang sa ating barangay. So, according sa PSA, one of the problems and issues nila ang amon ng alagyan. Kaya ang alagyan nila is dili man natin mahamba, dili man natin madula na siya. Kaya ang aton nga programa is Pamana Peace and Development. So, aton Pamana Peace and Development is kita sa Just and Lasting Peace. So, according sa aton yung mga communities, may ara-dira ang mga conflict areas. Usa sa mga residente nga si Honorato Baredo, ni donar 175 meters nga yuta ngadto sa gobyerno alang sa road concreting project nga gidetermine pinaagi sa survey. Siya nagsulti nga ang kontribusyon dili lamang makatuman sa personal nga pasalig kundi makahatag usab og kalipay sa iyang mga silingan na sa dili pa madugay makabenepisyo sa masayon nga paghatod sila mga produkto ngadto sa merkado. Dako kayo pasalamat nga. Dako kayo pasalamat. Salamat ka. Pasalamat ang budgetan sa gobyerno. Mas sayo na ang pag-agi. Oo, sayo na kayo pag-agi. Hindi mo maglisod na. Hindi mga produkto, masayo na po paglusad, no? Oo. Bahala na ang mga tanom-tanom, kaya tubo na ko, makuhaan. Kanilubi, murag makuhaan. Gini po. Pero wala na ibili na kay para importante ang dalan para sa tanan. Ang dalan para sa tanan. Okay, amen. Mauna. Ang mga barangay kagawad na sila si Alfredo Paquidin, Antero Habelo, ug Josephine Panase, nagpasalamat sa DSWD sa pag-ingon na ang proyekto nakatuman sa dugay ng gipangandol sa mga residente sa sitio na Pudlan. Ang simento para ang mga motor, sakyanan, o kining mga lagutmon nga i-transfer gato sa market, dali ra pod o makuan, dali ra pod nato mabaligya. Kaduha, ang atong mga watakay balog na mga sakit, dali ra pod siya ma-pick up sa atong sakyanan. So muna atong gikalipay sa tibuok Quezon sa sitio Mabulo nga hinauton ta magpadayon ning mga programa sa gobyerno alang sa kayuhan sa tanan sa tibuok San Carlos City ug sa tibuok kalibutan kung mahimo.
Ang proyekto, opisyal bindisyonan ni Reverend Father Alexander Repaso sa Regional Pastoral Officer sa Police Regional Office, Negros Island Region. Mitambong usab ato sa seremonyas sila si Barangay Kagawad Elizer Katubig, City Engineer Rex Turnamenzo, ug Engineer Rodney Flores sa City Engineering Department, ug San Carlos City Chief of Police, Nazir Kanha. Ang San Carlos City Office for Human Resource Management, on OHRM, uban sa Office of the Ombudsman Visayas, ipahigayon og duha ka adlaw nga integrity, transparency, accountability in public service kon ITAP seminar niadtong Setyembre 23 hangtod 24 dito sa SSC Multipurpose Hall, Park Marina. Kapin 50 ka empleyado, gikan sa lain-laing opisina sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos City ang mitambong sa usa ka seminar nga nagtumong sa pagpalig-on sa mayong kinaiya, integridad ug pagsabot sa ilang responsibilidad isip mga public servant aron malikayan ang korupsyon. Ang mga resource speakers sa seminar mao sila Graft Investigation Officer Evangeline Nunyal ug Assistant Graft Investigation Officers Maria Lovilla Gaurana, Abigail Tanyao, ug Donald Badoy, gikan sa Office of the Ombudsman Visayas. Ilang gituki ang mga topiko nga understanding corruption, upholding accountability in the public office, penalizing corruption, ug integrating integrity in the public service. Matod ni Engineer Tyrone James Maravillo, Assistant Officer sa City Disaster Risk Reduction Management Office, kini ang unang higayon nga siya makaapil sa maong seminar. Para niya, dako kining tabang ilabi na sa mga empleyado ug mga piniling opisyales kay isip mga alagad sa katawhan, kinahanglan nga motanyag og tinuod nga serbisyo tugma sa benepisyo ug kasaligan nga pagdumala samtang gitubag ang panginahanglan sa komunidad. Dungag pa niya tungod kay daghan na gyud ang kaso sa korupsyon karon, ang seminar sakta ra gyud nga paagi aron masabtan ang tinuod nga katuyuan sa serbisyo publiko. Nagpasalamat sab siya sa lokal nga kagamanan sa pag-organizar sa seminar matag tuig ug pag-require nga ang tanang empleyado sa gobyerno motambong. Kay kini dako og natabang kanila ug sa katawhan. Transparency and accountability in public service. Ang importante tanan sa government employees and elected officials nga aware or undergo sila because kita as public servant kailangan ma-provide or maata na to tanan nga mabalik na to sa atong community ang kinahanglan para nila. Laing 50 ka empleyado, gikan sa laing-laing buhatan sa lokal nga kagamanan, ang nipailawom sa samang seminar sa katapusang adlaw sa parehas nga lugar. Ang mga miyembro sa Comprehensive Land Use Plan kan CLUP Sectoral Committee niagib 5 ka adlaw nga intersectoral analysis assessment alang sa pag-update sa CLUP 2024-2033 niadtong Setyembre 23 hangtod 26 sa People's Park sa Rizal Rouge. Ang CLUP, usa ka dokumento nga naglangkob sa mga tinud-anay nga plano ug sugyot alang sa hapsay nga pagtubo ug pagpalambas sa dakbayan gikan sa tuig 2024 hangtod 2033. Ang mga resource persons nga sila si Cecilia Astilla, team leader sa Vices Consulting, ug associate consultant nga si Reagan John Gabriel, mitabang sa mga partisipante atol sa maong kalihukan. Di mo minos 32 kababayang residente sa Barangay Rizal sa San Carlos City ang misalmot sa usa ka orientation sa laing-laing balaod nga may kalabutan sa kababayen-an niadtong Setyembre 24 sa Barangay Rizal sa Gunian, Kabataan Hall. Ang mga partisipante gipahibalo sa Gender and Development Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004, Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act ug Republic Act 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act nga gitukay ni San Carlos City, Children and Women's Affairs Incorporated, Conskaway President Maria Consuelo Janice Carmona. Ang Barangay Rizal Kagawad o Committee Chair on Women and Family, Michelle Marie Havok, miabi-abi sa mga partisipante ug mituki sa importansya sa nasampit nga mga balaod ug nagpahayag og paglaom nga ang inisyatiba makatabang sa paghatag gahom sa kababayen-an. Giawag usab niya sila nga dili mahadlok sa pagtaho sa mga kaso sa VAUSI. Si Havok, uban sa Barangay Kagawad ug Officer in Charge Claudio Baran, nagpasalamat sa mga partisipante ug sa Skaway sa pagpanguna sa kalihukan.
Ang matag partisipante nakadawat usab og Certificate of Participation ug 2 ka kilo nga bugas courtesy sa Skaway. Di mo minus 15 ka mga empleyado sa City Agriculture's Office, kung CAO, o Public Market and Slaughterhouse Department kung PMSD, ang nigraduar sa First Basic Meat Inspection Course niya sa Setyembre 26 sa Consuelo Alger Community Center. Ang mga graduado nga giila na batch marshal di pa ilalom sa 20 ka adlaw nga pagbansay-bansay gikan sa Setyembre 1 hangtod 26 nga gipasihugdaan sa National Meat Inspection Services kon NMIS pinaagi sa CAO. Ang programa nagsangkap kanila sa fundamental knowledge ug technical nga kahanas aron mapanalipdan ang kalidad sa karne ug masiguro ang proteksyon sa mga konsumidor. Ang mga resource person ato sa pagbansay naglakip nila ni NMIS OIC Regional Director NIR Dr. Maria Teresa Magdaraog, Meat Inspectors 3, Rodolfo Arbeta Jr., Warren Cadelenia, ug Senior Meat Control Officer Dr. Maria Greta Vallador. Si Dr. Magdaraog, miingon na ang kurso nagtimaan sa culmination sa pila ka semana nga kahago, dedikasyon ug paglahutay na nagsangkap sa mga partisipante sa mahinungdanong pagkat-on ug practical tools nga gikinahanglan alang sila mga katungdanan isip Certified Meat Inspection Officers. Siya midugang na ang mga partisipante andam na karon sa pagsiguro sa food safety ug consumer protection dili lamang sa San Carlos City kundi sa tibuok nasod. Gidasig usab niya sila sa paglangkob sa core values sa morality, ethics, accountability ug truthfulness nga nag-define sa meat. Si City Agriculture's Ricardo Panenchar Jr. nagpasalamat sa NMIS sa kahigayunan nga mapauswag ang mga lokal nga empleyado ug ang CAO Veterinary Division sa pagtabang sa pagpahigayon sa pagmansay. Ipasalamatan usab niya sa City Mayor Renato Y. Gustilo sa iyang suporta sa mga programa sa agrikultura na makatabang sa katauhan. Dugang pa niya na ang mga graduado gahukayong gamit sa bagong slaughterhouse sa Dakbayan ug nang hinaot nga magpadayon sila sa paggamit silang kahanas nga may integridad ug magsilbi nga frontliners sa pagsiguro sa paghatod sa luwas ug dekalidad nga karne ngadto sa komunidad. Ang mga partisipante nga sila Angel Sadio, Dennis Panenchar ug John Vincent Sevilla may paambit nga ang mga lecture, written examination ug mga practical test mahagiton apan magantihon tungod kay sila nakaangkob ug bilihong kay balo, mas ligon nga disiplina ug mas dakong pasalig sa serbisyo publiko. Sila si Magdaraog, City Veterinarian Dr. Jeff Rional ug Office for Human Resource Management Admin Officer 3, Luz Viminda Porques, ang nangulo sa paghatag certificates of completion nato sa mga graduado. Gihatagan usab og special award sila si Francis Roland Segovia, Dennis Panenchar ug Angel Sadio isip top awardees ug si Marlon Menyosa alang sa Best Micro Teaching Award. Ang mga kawani sa NMIS ug CAO misakli sa seremonya sa graduasyon. Ang Couples for Christ kon CFC San Carlos ni partisipar sa tinuig nga angkop Answering the Cry of the Poor Global Walk ni adtong Setyembre 28 nga may tema nga Sponsor a Child's Education Today. Nagsugod ang kalihukan sa atubangan sa City Hall ug natapos sa City Auditorium. Mitambog niya mga miyembro sa CFC North B Sector nga naglangkob sa San Carlos City, mga lungsod sa Calatrava ug Toboso, mga scholar, ubang community groups ug mga kauban sa simbahan ubos sa Diocese of San Carlos. Matod ni CFC North B Sector Head Laureto de la Rita, dungan kini nga gihimo sa tibok Negros Island Region nga ang tumong mao ang pagpanalap sa pondo alang sa mga kabus apan deserving students nga dili makaeskwela tungod sa kakuwang sa kwarta ug aron padayon nga masuportaan ang mga kasamtangang scholar. Gipahibalo usab niya nga sa Negros Island adunay 38 ka angkop scholars samtang kapin 400 ka estudyante na sa tibuok nasod ang natabangan sa maong programa. As of now, sir, kaning pila na tanan ang scholars dire within Negros Island region na nata sa mga more or less na sa dila ko kay sa kana uban graduate naman mga 38 something area more or less. Kunya sa national siya nga level naana sa mga 400 siya kay naaman kay mga sponsors from Canada, US, all over the world na naa ang community kay community sa Couples for Christ
we have panatakaron kanang 142 countries all over the world nga naa na ang Paupers for Price, and of course naapod na siya ang kaning angkop global walk na tinuig. Usa sa mga benepisyaryo nga si Sir Jean Marie Manzo mipaambit sa iyang kasinatian. Matud niya, dako ang natabang sa angkop dili lang sa iyang pag-eskwela o pamilya, kundi apil na sab sa iyang espiritual nga pagtubo isip aktibong miyembro sa CFC. Gidanisab niya ang uban niyang kauban nga scholar nga pahimustan ang oportunidad, magtuon og tarong ug ayaw gyud kawadi o paglaom sa ilang mga damgo. Sa paghuman sa pag-eskwela, but also about building character, strengthening my faith, and learning how to serve others. And to all scholars, to all my fellow scholars, I encourage you to continue your studies, be diligent, and do not give up on your dreams. And cherish this opportunity na gihapan sa ato kay dili lang na mahuman ang eskwela, pero makabilog ta sa ato bright and hopeful future. And that would be all. Thank you and bless us all. Apil sab sa paglakaw, si kaning kongresista sa 1st District Negros Occidental, Gerardo Valmayor Jr., nga mipadayag sa iyang kalipay sa pag-apil sa maong aktibidad. Nadasig siya sa paningkamot o kalampusan sa mga scholar sa ilang pag-eskwela. Gidayig sab niya ang organisasyon o gihangyo nga ipadayon ng ilang maayong buhat sa pagtabang sa mga kabus. Scholars of Angkop. So thank you sa tanan, and one way or another we have contributed resources, our time, and we have volunteered for these young children to have just graduated. And of course, ninyo, ang atong mga scholars karon, please do also do your part. You're lucky to be chosen as scholars of Angkop, of Pangandoy, not just financially but also for your character development, so that all of us can contribute to a better community, to a better San Carlos, to a better Philippines. So let's all work together so that kitang tanan will become responsible members of our community. So again, salamat sa tanan. Good morning and welcome San Carlos. Gitapos ang kalihukan sa usa ka short Zumba session alang sa tanang nitambong sa buntag nga kalihukan. Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Konskada, kauban sa San Carlos Doctors Hospital, may pahigayon ng laing random drug testing niyadto September 23 dito sa City Hospital. Mikabat sa kapin 80 ka mga empleyado sa San Carlos City Hospital ang gipailawom sa random drug testing nga naglakip sa regular o job order employees. Ang Task Force on Right of Way o Demolition Team sa Dakbayan sa San Carlos nga gipanguluhan ni Marjorie de la Victoria uban ang City Environment and Management Office naglunsad og road clearing operations ni atong Setyembre 24 sa mga dalan sa Valdivia ug S. Carmona. Ang operasyon nagtumong sa paghipos sa mga sagbot ug nagkalaing-laing materyales nga nakababag sa papublikong bangketa, lakip na ang mga tindahan sa gulay o prutas ug mga magtitindang di otorisado gawas sa pampublikong merkado. Si Marjorie de la Victoria ko na ako ang team leader sa niamo ang grupo tulumi ka grupo nila lain o function pero gi-combine meron kuan minimiro nga mo nga focus sa diri sa Valdivia kay tungod aning mga vendors nga wala mga permit na gikan sa bagsakan diri so tama sa security na lugar nga dito sila gikuan og bagsakan ra gyud ka og merkado ra gyud ka. So ang uban diri kay kapaninda man wala permit so mo amo ginabuyag na bawal ta diri ang sidewalk occupy naman nila so ang usa kalin maabot na sila na nanay mga complaint nga wala gini nga mga pandol disgrasya naligsan nila mga paninda kay tungod na dapat ang sila ni kuan dalan nga kuan so amo na ni sugod mi atong pagkuan amo ani pag-clearing atong September 17 o so makuha na mo sugod mi ang tudayon ro na naarami diri. Ang
Ang Escalante City Barangay Secretaries Association, kung ECBSA, may pahigayon na courtesy visit ng City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. niadtong Setyembre 25 sa City Mayor's Office sa wala pang ilang assessment seminar na gipahigayon sa Sipaway Island niadtong Setyembre 25 hangtod 27 ng tuiga. Matod ni SCBSA President Richel Sebwa, ang mga assessment seminar nagtumong sa pagpaligon sa kapasidad sa mga barangay secretary, pinaagi sa pagpauswag sa ilang kahibalo, sa pagdumala sa mga record, epektibong pakigkomunikar, o pag-update sa ilang kasayuran kabahin sa mga palisiya o pamaagi sa lokal nga panggamhanan. Iyang gidugang nga kining aktibidad magserbisyo usab isip benchmarking, ilabi na sa mga tourist attractions nga ilang mapamatud-an o posible nilang ma-replicate sa ilang kaugalingong dakbayan. Good morning. We are from Escalante City. We are all of us here are all members of the Association of Barangay Secretaries, composed sa 21 barangays from Escalante. We are visiting the San Carlos City because we are now on our aim for observation for the best practices sa San Carlos nga amo ang makita, amo ang ma-observe, din amo ma-apply po sa amo ang respective barangays sa Escalante City. Ang mga miyembro ug kawani sa Sangguniang Bayan sa munisipalidad sa Bontoc, Southern Leyte, may courtesy visit kang City Administrator, Attorney Estefanio Libutan Jr. niadtong Setyembre 23 sa City Mayor's Office isip kabahin sa ilang benchmarking activity. Ang grupo nag-benchmark sa nagkalaing-laing local government unit sa Negros Island, isip kabahin sa ilang capacity building program aron makat-on sa mga best practices nga magamit sa ilang munisipalidad. Ilang gibisita ang San Carlos City aron tun-an ang inobasyon niini sa pagdumala, malungtarong turismo ug tungod kay ang syudad na ila sa iyang solar farms nga nakatampo sa lokal nga pag-uswag, nagila sa lig-on nga tourism performance sa syudad ug mga community-based programs nga makamugna og kita ug oportunidad sa mga residente. Si SB member Joel Goasa, miingon nga ang benchmarking nagtugot kanila sa pagpamubo sa ilang proseso, sa pagplano ug paggamit sa epektibo nga mga estratehiya ug mga inisyatibo nga mahinungdanon tungod kay sila adunay tulo ka tuig sa pagpatuman sa ilang development agenda. Kauban ni Guaza, sila SB members Marlina Sullivan, Florencia Carbonilla, James Olaivar, Romualdo Dizon, Tio De Lampong, Rodrigo Tumaob, Lydia Fostanes, Greg Felicilda, Cyril Chico ug mga staff. We are here precisely because we have this capacity building, capability building, and of course graduate. We're looking for sites, LGUs, tourism spots where we can have some experience about and maybe replicate that in our municipality. Ang local government unit kon LGU sa San Carlos City, pinagi sa City Sports Office, ni pahigayon ng handball orientation alang sa mga representante sa public o private secondary school niadtong Setyembre 27 sa City Auditorium. Ang resource person ng City Sports Office Handball in Charge, Coach Dennis Peñalosa, naghisgot sa overview ug fundamentals sa handball. Siya miingon na ang kalihukan gitumong sa pagpasiugda sa sports ug pag-edukar sa mga partisipante nga makapahimo kanila na mas makagiya sa mga estudyante ug mga atleta. Siya mipaambit na sa miaging tuig ang torneo nag-focus lamang sa elementary category. Apan sila nagplano nga idugang ang under 14, under 15 ug under 16 categories alang sa secondary level. Diin ang torneo nag-expand aron maapil ang mga estudyante sa high school, lakip na ang mga nakaduwa kaniadto sila mga tuig sa elementarya. Diin makapadayon sila sa pagdula sa sports, pinaagi sa pag-apil silang tag sa mga team sa sekundarya. Kini nga inisyatiba pagtugot kanila sa pagpauswag pa sila mga kahanas o pagpabiling aktibo sa handball samtang nagpadayon sila silang edukasyon. Now the event right now, we are doing an orientation for the public and private secondary schools. Recently, sa katong mga tuig na ning agi, so we are concentrated on the elementary level. The math teachers, coordinators, so this time, so we are doing, it's a high time that we will be
doing an orientation for public and private secondary for the reason why is that some students have already graduated their elementary level, so they are in the high school right now. So to continue their passion in handball, so we come up with this orientation so that they can join for the upcoming November Handball and Sports Festival. Gipadayag usab ni Peñalosa ang pasalig sa malampuson nga pagpatuma sa programa ug nang hinaot nga magpadayon ng kalihukan sa umaabot nga mga tuig. Gipasalamatan usab niya ang mga misalmot nga tunghaan sa pagtambong sa maong kalihukan. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SEC LGU Information Page, o sa Instagram at SEC LGUPH. Mamay mausab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, o ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang, kung buhaton sa makadaghan, ang mahimong makapausap sa kalibutan. Ang sa sunod na akong panaguban. Dalang salamat o Vamos San Carlos!